Sa mga nagtatanong kung ano na daw ba ang mga bago sa travel restriction pauwi sa Pilipinas, lalo na yung mga uuwi ngayong buwan ng December. Dahil guys, nag-aalala sila lalo na't mayroong bagong hindi malamang virus ngayon sa China. Naglabas ng bagong statement ang DOH or ang Department of Health tungkol sa kumakalat na pneumonia sa China na may iilang kaso na rin sa Pilipinas. At ayon sa DOH ay hindi na daw ito bago at dahil lang daw ito sa panahon. Ngunit sinabi ng DOH na nananatiling wala tayong walking pneumonia outbreak. Sinasabing ang naturang pagtaas ng kaso ay dahil sa panahon at hindi dahil sa bagong virus. Attributed po ito sa hindi bagong virus, previous microbes, Mycoplasma pneumonia, yung respiratory syncytial virus at saka yung influenza. Sa Philippines po wala pang outbreak according to our Epidemiology Bureau, although marami ang cases because ito po talaga yung season ng respiratory illness. Muling binigyang diin ng kagawaran sa publiko ang kahalagahan ng pagsusuot ng face mask at physical distancing para mabigyan ng proteksyon ang sarili. Advice is the same. Yung natutunan natin ng COVID, yung social distancing at saka pagsuot ng face mask. At base sa e-travel health declaration, dahil guys, kagagawa ko lang ng e-travel registration tutorial at ang nakalagay sa health declaration na note ay still hindi requirements ang PCR test or ang vaccine certificate kapag pauwi sa Pilipinas. Dahil guys, kung may pagbabago man sa travel restriction, ay ang health declaration sa e-travel ang unang mababago or ang isa sa mababago. Dahil ang Bureau of Quarantine ay isa or kasama sa e-travel system. At kagaya nga sa bagong statement na inilabas ng DOH ay hindi na daw ito bago. Kaya walang dapat ipag-alala ang mga tao lalo na yung mga kababayan nating OFW na uuwi sa Pilipinas. At kapag may mga bagong update or advisory galing sa mga agencies or sa mga government agencies na may kinalaman sa mga OFW or travel restriction or health declaration, ay gagawa natin ng update basta may kinalaman sa OFW. Sa mga OFW na hindi pa alam ang latest requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa ngayong buwan ng December, lalo na sa mga OFW na uuwi ngayong buwan na hindi alam ang gagawin or hindi alam ang dadalhin, idudugtong ko na lang sa video na ito. Tumungo na tayo sa travel requirements update pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa ngayong buwan ng December 2023. At gaya nga ng lagi natin ginagawa guys, para malaman natin ang latest update, ay nagtatanong tayo mismo sa taga-DMW or sa Department of Migrant Workers. At pati yung update sa OFW Pass. At nagpapasalamat ako sa kanila guys, kahit hindi ko sila personal na nakakausap, dahil palagi sila nagre-reply sa tuwing nagme-message tayo sa kanila or kapag may katanungan tayo. Dahil sinasabi ko din na para ma-share ko sa mga kapwa natin OFW. Pabor nga din sila sa information dissemination or pagpapakalat ng impormasyon. So ang reply nila guys na ang OFW Pass ay kasalukuyan pa rin sumasailalim sa app maintenance at sa system upgrade. Kaya hindi pa rin ito ma-access ng mga OFW. Kaya guys, sa mga nagtatanong kung bakit hindi daw nila ma-open ang kanilang DMW mobile app or ang OFW Pass, dahil nga yan na sumasailalim pa ito sa app maintenance. May advisory ang DMW tungkol dyan na ilalagay ko mismo sa description ng video na ito para mabasa nyo at para updated din kayo. Kapag naman daw may mga bagong update tungkol sa OFW Pass or sa DMW mobile app, ay ipopost nila ito sa kanilang Facebook page. Kaya guys, mahalaga na dapat nakafollow kayo sa Facebook page na Department of Migrant Workers or ng DMW. Ilalagay ko yung link ng kanilang Facebook page sa description ng video na ito para mas madali nyong mahanap. At dahil nga under maintenance pa rin ang app ng DMW, ang ibig sabihin nito ay OOEC or OOEC exemption pa rin ang gagamitin ng mga OFW as exit clearance pabalik sa ibang bansa. Hindi pa pwede ang OFW Pass para lang alam ng mga nagtatanong. Kaya yan ang rason guys, kaya hindi nyo ito ma-access. So, eto na ang mga requirements or mga documents na kailangan nyong dalhin kapag pauwi kayo sa Pilipinas
at pabalik sa ibang bansa ngayong buwan ng December 2023. Basic lang naman guys. Number 1, ang inyong passport. Number 2, ang inyong ticket. Number 3, ang inyong e-travel arrival card green QR code. At dapat guys, panoorin nyo rin ang video hanggang sa requirements pabalik sa ibang bansa dahil nga iba ang requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa para alam nyo ang mga dokumento na ipiprepare nyo. Additional requirements kapag uuwi sa Pilipinas para sa mga OFW na galing sa visit visa na naging employment visa sa ibang bansa. Yung mga OFW na nag-change employer, nag-change job site, nag-change company name kahit pareho pa rin ang owner, nag-change position, at yung babae na nag-change ng marital status from single to married. Or yung mga OFW na may mga any employment changes. Kailangan nyo magpa-verify ng kontrata sa polo office sa ibang bansa or sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho para makakuha kayo ng updated UEC sa POA. Sa mga OFW naman na babalik pa rin sa parehong employer na manggagaling sa bansang Saudi Arabia or bansang Taiwan, kailangan nyo magdala ng exit at re-entry visa. Dito naman sa United Arab Emirates ay wala naman tayo tinatawag na exit at re-entry visa. Normal lang na visa guys na nasa Emirates ID na natin. At civil ID naman sa bansang Kuwait. Pero sa mga OFW naman na dati ng documented OFW na pumunta sa ibang bansa, meaning ay dati nang may UEC na dumaan sa POA at sa mga lehitimong manpower agency sa PIDUS at sa OWA. At yung mga OFW guys na dati nang nakauwi at nakapag-verify na ng kontrata na galing sa visit visa at babalik sa parehong employer na walang any employment changes. Hindi nyo na kailangan magpa-verify ng panibagong kontrata dahil pwede na kayong mag-acquire ng UEC exemption sa website ng PAPSBAM nyo. Pero kapag hindi naman kayo marunong mag-acquire ng UEC exemption sa PAPSBAM account nyo, ay pwede naman kayo sumadya sa pinakamalapit na POA office sa lugar nyo or dumaan kayo sa POA desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA na bukas sila 24 oras at pwede kayo magpa-reprint ng UEC exemption nyo sa kanila. But take note guys, lagi nyo dapat dadalhin ang latest printed contract nyo kapag uuwi sa Pilipinas. Kasama yan sa advisory ng Polo Dubai at Polo Abu Dhabi. Just in case man hanapin sa immigration. Pero hindi na required ng Polo verified contract kapag dati na kayong documented OFW. At dapat din talaga na lagi tayong may kopya ng ating kontrata bawat renew natin sa ating mga employer. Kaya sa mga household workers or sa mga skilled workers, kapag uuwi ka sa Pilipinas guys, ay i-request nyo sa inyong employer or company ang kopya ng inyong latest contract na bagong renew kung babalik pa kayo sa kanila. Sa mga OFW na exempted na sa UEC ay meron akong video tutorial kung paano mag-acquire ng UEC exemption online na ilalagay ko sa description ng video na ito para mapanood nyo. Pero gaya nga nasabi ko, kapag hindi kayo marunong mag-acquire ng UEC exemption online, ay pwede kayong dumaan sa POA desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA na bukas sila 24 oras. Pwede kayong magpa-reprint ng UEC exemption nyo sa kanila. So yan ang mga requirements kapag uuwi ka sa Pilipinas or mga impormasyon kapag uuwi kayo sa bansa natin. Sa mga OFW naman na uuwi na for good, ay may separate akong video na ilalagay ko din sa description ng video na ito. Dahil guys, iba ang requirements kapag uuwi sa Pilipinas for good. At eto naman ang kompletong requirements na kailangan nyo dalhin kapag pabalik kayo sa ibang bansa as documented OFW. Number 1, ang inyong passport. Number 2, ang inyong ticket. Number 3, ang inyong e-travel departure card blue QR code. Number 4, ang inyong UEC or UEC exemption. Number 5, ang inyong visa. Kapag naman nasa United Arab Emirates kayo guys or nandito sa UAE, ang visa natin dito or ang ipapakita nyo sa immigration is ang Emirates ID na natin dahil yan na ang nagsisilbing visa natin sa buong UAE. Number 6, ang inyong OWA membership. Guys, kahit hindi man hinahanap sa immigration ng OWA membership, ay lagi ko pa rin sinasama ito sa mga requirements dahil nga
dapat lagi tayong active member ng OWA. Dahil proteksyon natin ito mga OFW habang nagtatrabaho tayo sa ibang bansa. So, kailangan nyo lang mag-renew ng OWA membership kada 2 taon dahil 2 years ang validity ng OWA membership nating mga OFW. So, ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel. Please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.